Checking in si Daddy. May passports na. Tignan niyo. Plastic, baka sakaling humaching ka, mabasa yung passport mo. Excited? Ay, nakalagpas na kami sa pinakamagulong bahagi, yung mag-scan ng mga items namin. So, done with the security, done with the checking part, immigration. I think later pa yun. So, we're good. We're gonna eat something, sit down, and enjoy. With kulangot. Sino yun? Who's that? Teddy's? So, tagal na namin hindi napunta rito. 3 years ago. I think we flew through this airport long time ago. I don't know if it was even 3 years ago. The last Philippines mo natin yun? Or somewhere else. Maybe Philippines. Kasi usually when we go to Europe, sa Stansted lang yun. So, dito kami sa Terminal 2. Hanap tayo ng makakainan. Lakad-lakad tayo. We have how long left ba? 2 hours pa, no? 2 lang. Bago makita yung gate. 3 hours before yung boarding. And then, yung gate will be shown after 2 more hours. So, lakad muna tayo dito. B-boy, how are you? How are you? You alright? So, upo muna kami ng mga kids. Si Mami naghahanap ng pagkain. Mahirap din kasi maglakad ng marami kang bitbit. Tsaka may mga bata, syempre. Dito lang muna kami sa mga lounges dito. And then mayroong soft play area doon for the kids. Libre naman yan. Walang bayad. Ngayon, syempre, first time in a while na magpunta sa airport. Kaya medyo amazed pa sila, syempre. So far, okay naman yung ating journey, no? Dito pa tayo sa airport, journey na kagad yun. Pero when you think kasi meron kang 3 kids, tapos meron kang 10 bagahe. If you think about it, medyo parang ang bigat-bigat niya. Pero it's just all in the minds. I would say, kung inisip mong mahirap talaga. Inisip mong manageable, then I guess it becomes easier and more manageable. I was gonna say, mahirap talagang bumiyahe, no? Sabi ng tatay ko, dami namin bagahe. Pero mahirap talagang bumiyahe. Pero worth it naman yan pag uwi sa Pilipinas. Happy nga sila ngayon pa lang eh. Pag nakita pa nila yung mga cousins nila doon, mas happy yan sila. Diba na B-boy? Lalo na to oh. Lalo na to oh. Happy oh. What are you having here? Same with Katniss. That's wrong. Katniss! We're boarding na, guys. Excited si ate. You excited? Yeah. Crystal is here. I'm excited. You excited? Yes. Okay. Wait, remember when we go on the plane? Yeah? That was so cool. We need to go. Katniss! Follow tatay. Go! Careful. That's our plane. Final call for customers travelling to Houston on United 879. मैडम आप इधर बैठ जाइए जब पुलिस स्टार्ट होगी तो आपकी कोई हेल्प मैं नाम लिखा है मैनेजर वाला को भेजिएगा. Sobrang excited talaga ng mga bata. Pero nakakatuwa lang din kasi ayan, kagaya niyan, kaya na nila maglakad on their own. Kailangan mo na lang silang i-guide kung saan sila pupunta. So medyo mas madali na mag-travel sa ganitong edad. Ano yun natin? Di 45 ba? Katniss? Singapore Airlines is known to many as family-friendly, kids-friendly in terms of service nila. Kita nyo naman sa mga crew. Talaga namang naramdaman namin yun. We didn't know that before flying with them. And then, nung pagbalik na namin sa UK, may mga nakita akong post online sa group, sa Facebook. At Singapore Airlines nga yung re-recommenda ng marami sa kanila. So I believe 4 of you, right? Yeah. What baby? So you have 45G, Oh. KG,
JK over here. Alright. Thank you. Everything is very important. Thank you. No, here na daw. So, taxing na yung aircraft. Palipad na, syempre, pa-take off na. Pero, ganito ko lang sa inyo, ang ganda lang nangyari sa sitwasyon namin. So, unang allocation sa amin ng upuan, nakahiwala yung isa. Kasi yung layout nito, 3-4-3. Ngayon, merong tatlo sa amin nandun sa 3 na rows. Tapos si Mami, o yung isa dito sa 4. So meron katabi si Mami na tatlo, pero gusto nila lumipat sa tatluhan. So nag-swap kami. Kaya magkakatabi na kaming 4. Pero ito pa mas maganda, may isang row na walang nakaupo. So nandun si Mami para kung gusto ni Mami naihiga si Christoph. Kanya-kanya yung dalawang upuan. So ayun sila. Ayun sila. Kamaya na lang kasi baka makita tayo ng ibang tao. So nakakatuwa lang, di ba? Alright, girls, are you enjoying? Even? Even? You enjoying? Yeah. Hindi sila manood ng movies nila eh. So yun ang maganda, haba ng daming legroom, di ba? Katniss, you like your food? What did you eat? Chicken? How about you, Evan? You like your food? And then we still got ice cream, so you gotta be quick. Alright? Happy? Huh? Yes. Madagascar vanilla ice cream. Well done. Grabe na tayo bumaba. Less na 30 minutes bababa na tayo. So, ginising ako nung flight attendant kasi tulog ako eh. Puyat-puyat eh. Pero at least, ito na, malapit na. May araw na ulit eh. Sun is out. So ito, naglanding na kami dito sa Singapore Airport. Meron silang free Singapore tour pero hindi na kami tumuloy. At naglibot na lang kami sa loob nitong airport. Galing, parang may mga bonsai pa sila din. Asia talaga. Maraming greenery. So nasa may bandang gitna na kami. Well, hindi naman na gitna. Malapit na kami dun sa Fountainous area. Fountainous area. May proper terminology eh. Ito na yung SkyTrain T2. Ito yung dumadaan mismo dun sa gitna or sa side ng fountain, sa gitna ng hall na yun. So, ibig sabihin, malapit na tayo. Napakaluwag, napakalaki nitong airport na to. And we took a lot of videos from different locations in this airport, but we don't want to bore you with that. We'll just come up with another video. So, punta kami dito sa kainan nila rito. Dami nilang food options here. I like Oriental options as well. So, tingin-tingin lang. Pero ang ganda talaga ng i-maintain nila yung tema ng kanilang mga iba't ibang area na greenery. Tapos, check kami ng mga options dito. Let's go! Ito mo, so ano to? Prawn to chicken. Meron silang sunny side up egg, rice, and some veggies for only 14 Singaporean dollars. So it's like wala pang 8 pounds. Dalawa na to. Diba? Grabe. Pero yung chocolate drinks sa Pret a Manger dito kanina, nasa 5 pounds mahigit. 5.7 pounds. Medyo mahal, I think. Pero hindi kasi kami pala Pret sa UK. But, good deal, isn't it? So may preview na kami ng weather sa Pilipinas. Malamang ganito rin dun eh. So ayun o, kita sa labas, may construction ongoing extension ng airport. Pero init, grabe.
Ito, matagal na ako hindi nakaranas ng ito eh. Iba kasi yung init ng liwanag ng tropical countries kaysa sa UK. Yung tipong maputi talaga, kaya hindi ako makadila. Sa Pilipinas, madilaw yung araw eh. Nakakadila pa ako. Pero yung mga ganitong tropical, ano ko tayo, masisilaw ko talaga eh. Ako lang naman yan. Photosensitive kasi. So, malamang ganito rin sa Pilipinas ngayon, which is perfect. So, yung mga bata, nagagano pa na. Yan. So, in few minutes, tingin lang namin sila siguro 20 minutes pa. Diretso na kami sa gate number 54, I think. So, ang ganda ng airport na naman actually. Lahat ng area may magandang makikita. May magandang makikita. No? Parang walang dead space. Alam mo yun. Parang every corner, well-designed. Meron ko guys na mga bagay ko makikita. It's really good. Kaya naman siya naging number 1. So, couple of hours na lang before we go on board, going to the Philippines. And daan muna kami dito sa Butterfly Garden sa mismong airport. Again, we'll show you another video of our roaming around this airport. So, nag-relax muna kami, nag-freshen up, toothbrush and everything before we actually go on board. Super excited na kami at this point na makarating sa Pilipinas, pero it's gonna be another 4 hours before we actually land to the Philippines. Dumating kami sa Pilipinas, target na arrival doon mga 6 p.m. So, konti na lang makikita na natin ang bansang Pilipinas. Hindi na kami nakapag-video during this flight, so kita na lang tayo sa Pilipinas. So, andito na kami sa Pinas. Sa Naiya Terminal 3 na kami. Finally. After long flight. Hey, Ben. Katniss. Medyo nakakatuwa lang isipin na sa airport pa lang, ramdam mo na, makikita mo na nasa Pilipinas ka. Well, hindi natin pwede ikumpara ang Naiya sa Singapore Changi Airport and also sa London Heathrow Airport kasi it's not like comparing apples to apples. It's like comparing apples to mangoes. And I love mangoes. At least, it's not bayabas, right? Yun, finally, palabas na kami. Ano sa dumating? Dito, 5:30, no? Ang lalabas kami ngayon, anong oras na? Hey, 5:45. Dumating tayo? Hindi, yung aeroplano. Tagal mo sa... Oh, let's say 5:46 tayo lumabas. Ginaya ka. Ginaya ka ng anak mo. Oh. Go, 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 Haven, go. Ito na, Nay. Straight there, ito na, Nay. Go, 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 go. Turn left, that's it. Good job. That was close, thank you. Nasa right daw sila. Ayun. Lagi na, labas na tayo muna. Ayun! Kala ka nag-iwan eh. Naman, Hilan. Ayun na.
You know my name? What's my name? Ay, siya ma'am. Si mama mo. Ayun. Nanay mo nasan? Umiyak ata muna sa Baguio. Nagkalamig daw siya. Hi, hello, musta? Ilang oras biyahe? 13 tsaka 3. Nag-ano? Papalagi. Huwag mo na to? 10. Bumalik bigla kami lahat. Katniss! Katniss! Hello, Kaya. Good job. Good job. Ilang buwan na to? Ilan ba mo yan? Good job. 11 months? Oh, wala na magtutulak. Kayo na pa kayo, no? Mga 6 kuya, dito na. Bagal ng ano eh. What's up? So ito nga, kasama na namin yung pamilya namin dito sa Pilipinas. Isa sa mga pinaka-espesyal na mga pagkakataon para sa kagaya naming mga OFW, yung makabalik sa bansa, no? Makasama yung pamilya natin. At we're very thankful na meron kaming pamilya na supportive, na able, alam mo yun, na isang message mo lang, nandiyan na sila. O kahit di ka mag-message, anticipated na nila, uuwi ka. Siyempre, susunduin ka nila. They will make time. They will, prepare for it. Save the date for it. And talaga naman may mga plano, kagaya ng pagkain after or eating out after. Yung mga ganung bagay. So, thankful kami sa pamilya namin, sa journey namin dito sa Pilipinas. Kahit itong video na to ay parating pa lang, nakabalik na kami ng UK. So, naging maganda yung pagstay namin sa Pilipinas dahil sa kanila. May pamilya kami na suportado kami, na naglaan ng oras para sa amin. Hindi lang oras, kundi iba pang resources para mapasiguro kahit paano na kami ay comfortable, na kami ay masaya. Kaya naman we're so grateful. And because of this, we simply feel more loved. And gusto namin, yung mga anak namin, maramdaman nila yon dahil yun yung naramdaman namin habang lumalaki kami hanggang ngayon. Gusto namin makita rin ng mga anak namin na merong pamilya, yung klase ng pamilya na magpaparamdam sa iyo ng pagpapahalaga, importansya at pagmamahal. Hindi lang pamilya na nandyan lang pagka kailangan mo lang, or pamilya na technically relatives mo pero hindi mo maramdaman yung presensya nila. Yun yung medyo hindi namin basta-basta na-access, hindi basta-basta available sa amin habang kami naninirahan abroad. At hindi lang sa amin, pati na rin ng ibang OFW. So kung meron kayong mga pamilya na kagaya ng kung anong meron kami, na nagmamahal, nag-aaruga, pahalagahan nyo sila, pasalamatan nyo. Kasi importante na ma-appreciate natin yung mga ganung bagay. Hindi lang para patuloy nilang gawin yun, kundi dahil deserve nila yun. Deserve nila yung appreciation, deserve nila na marinig din sa iyo kung gaano mo sila kamahal at kung gaano mo sila pinapahalagahan. Meron nga kami natagpuan na naman. Magandang kainan dito sa Santa Maria, Bulacan. Halika, samahan nyo ako. So, nandito na kami ngayon sa aming bayan sa Santa Maria, Bulacan. Marami na nagbago, marami ng establishmento. Pero yung pakiramdam, pareho pa din. Kasi dahil yan sa mga tao nakapaligid sa'yo. Kasi naniniwala ako na ang home ay hindi lang lokasyon, kundi yung buong atmosphere, yung buong environment. Kasama na doon yung mga tao na malapit sa puso mo. But anyway, enough with the drama. Enjoy namin yung homecoming dinner namin dito.
And always share a smile and spread the love because life is delicious. See you in the next one. Bye.